God, glory to God. Magandang umaga mga kapatid. Bago po tayo magpatuloy, nais po muna tayong humingi ng paggabay. Dakila naming Diyos, aming wala ng hanggang Ama, O Lord God. Tunay nga, O Ama, na kayo'y napakadakila sa araw na ito sapagkat binigay niyo po ng magandang oras ang bawat isa sa amin upang makapakinig ng inyong banal na salita, O Ama. Umingi po ng paggabay yung abang lingkod to, Lord God, na kayo po ang manguna. Bigyan niyo po kami ng karunungan, O Ama, sapagkat sa iyo lang po kami umaasa ng mga kapahayaging ito, Ama. Wala po kaming magagawa kung kayo po'y hiwalay sa amin, O Lord God. Hindi nawa ko ang makita ng aking mga kapatid sa likod ng pulpitong ito, bagkus ang iyong mga salita, O Lord God, ang siyang maitaas sa likod ng pulpitong ito. Inyo pong gabayan, inyo pong protektahan ang apat na sulok ng sambayang ito, Ama, upang walang paraan na ang kalaban ay makagambala sa aming gawain, O Lord God. Muli, bago po kami tutunghay sa inyong mga banal na salita, patnubayan niyo po kami, O Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Pwede na po tayong mangupo mga kapatid. Nais ko rin pong magpatotoo. Una, sensya na po. Hindi po ako nabigyan ng pagkakataon kanina. Nagkaroon po ako sa nakaraang araw po. Hindi po ako pa makapag-prepare ng i-exhort ngayon dahil nagkaroon po ako ng karamdaman na 3 araw pong barado po yung aking ilong sa sipon. So hindi ako makapag-concentrate magsulat, hindi ako makatulog. Talagang halos mangiyak na ako. Talagang dumulog ako sa Panginoon na, Panginoon, paano kaya ito? Tatayo po ako. Paano ko po gagawin ang mga hinatang niyo sa akin kung hindi niyo po alisin yung discomfort sa aking pangangatawan. Alam niyo po mga kapatid, the other day, parang yung baradong ilong ko, parang wala na ngayon. Nung magsalita nga ako, parang dati talagang mararamdaman mong alatadong may nararamdaman ako, pero ngayon sa biyaya ng Panginoon, nakapag-prepare po tayo. Pwede ko po kayong anyayahang muling tumayo para sa praise God, Lord God. Ang ating pong tatalakay ngayong araw ay nasa John 16:6 po mga kapatid. 6:66, sorry. 6:66 to 6 patuloy. Sabi po, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the word of eternal life. Praise God, glory to God. Pwede na po tayong po mga kapatid. Ang Diyos ang bahalang magpala sa mga nabasang. Alam niyo po mga kapatid, anong kagalakan ang dumating sa aking puso nung mabasa ko ang mensahe ito ng ating kapatid na hinango po sa to whom shall we go? Pinapakita lang po dito kung paano inihiwalay na ng Diyos yung mga pinili at saka yung hindi hinirang. So makikita po natin na tignan nyo po kung saan kayo nalulugar habang pong binibigay ko sa inyong encouragement ang mga na-prepare pong ito. Kung saan po kayo doon. Kasi ibibigay po ito in general po nating tatalakayin mga kapatid. So kung titignan po natin yung naunang talata, ang pinapangaral po ng ating Panginoong Hesus dito ay yung tinapay ng buhay. Yung isa po sa I am the bread of life. Nung ipinapangaral po ng ating Panginoong Hesus to, marami po sa mga kanyang alagad ang naguluhan, nagulumihanan. Nahirapan pong intindihin yung mga matigas na pananalitang ito na mahirap unawaan. Kung kakauntihan yung pananampalataya, maaaring tumalikod ka rin. So, nakikita po natin, kung kukunin po natin ito word for word, tatalikod ka nga. Mga kapatid. So, biruin mo, kakainin. Kung hindi nyo kakainin ang aking laman ay wala kayong buhay sa inyong sarili.
Kung sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya ibabangon ko sa uling araw. Praise God. Pero nyo mga kapatid, maraming kumukuha ng word for word. Di ba umaalis? Tumatalikod sila. Kasi hindi sila pinili. Talagang para sa pinili lang to. Sabi nga, third pull, yung third pull na to eh. Ito yung breaking of the word. Praise God. So, huwag tayong gagaya o huwag natin tingnan yung sarili natin kapag meron tayong mahirap na natalakay sa Biblia na mahirap unawain. Tatalikod din tayo. Bagkus tignan natin kung anong nagbibigay buhay dun sa letra na yon na nasulat word for word. Meron itong revelation mga kapatid. Kapag hindi, acceptance kasi ito eh, kapag hindi mo tinanggap, wala talagang revelation sa'yo. Kagaya ni Pedro, kung titignan natin, marahil sa mga panahong iyon, si Peter hindi lubos maintindihan kung bakit sinasabi ito ng Panginoong Yesus. Pero ang nagpa-trigger sa kanya, yung sinabi niyang, wala kayong buhay sa inyong sarili. Buhay na walang hanggan. Marahil, tinitignan ng ating Panginoong Yesus kung sino yung magpapahalaga sa buhay na walang hanggan. Diba? So, yung iba, dahil, paano na, cannibalism, di ba? Parang kakainin mo yung laman ng isang tao. Cannibalism. Kaya tumalikod, maraming tumalikod mga kapatid. Kayo rin ba, Alice? To whom shall we go? Sabi nga, di ba? Kanino pa tayo pupunta? Mga kapatid. Anong sagot ni Pedro? Lord, to whom shall we go? You alone have the word of eternal life. Di ba? Siya lang ang may salita ng buhay. So, kung makikita natin, meron nakita rito si Peter na kakaiba sa mga nangangaral na mga Pariseo o mga mga Pharisees nung araw na yon. Merong different na nakita si Peter kay Jesus Christ kung bakit patuloy siyang sumusunod sa kanya. May nakita siyang kakaiba. Di ba ganun din tayo mga kapatid? Nung tanggapin natin sa puso natin si Jesucristo, di ba may kakaiba rin nangyari sa ating buhay? Makikita ng sanglibutan na kakaiba tayo. We are different from them. Mula nung natanggap natin ang ating Panginoong Yesus. Praise God. Now, to whom shall we go? Alam mo kapatid, ito yung perfect question eh. To whom shall we go? Hindi yung to where shall we go. Di ba? Kasi kung to where shall we go, maaaring mapunta ka sa organisasyon, maaaring mapunta ka sa denomination, maaaring mapunta ka sa iba't ibang lugar. Dahil ang tanong mo, to where will we go? Hindi to whom shall we go. Hindi kung kanina ka pupunta. Ang tinatanong mo, kung saan ka pupunta. Ang tamang tanong talaga, saan kami pupunta? Sapagkat siya lang talaga ang pupuntahan para makamit natin ang buhay na walang hanggan. Praise God. Ngayon, kailangan may makita rin tayo kung bakit talaga tayo, sa kanya tayo pupunta. So, merong binigay na mga ang ating kapatid sa mensaheng ito na tatalakayin din po natin na una sabi niya, kaya tayo pupunta ka sa kanya dahil sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So, pag sinabi nating way, daan ito na kung saan mapupunta ka dun sa buhay na walang hanggan. Yung ibang daan, alam natin kung saan pupunta yun. Yung mga tumalikod, alam natin saan pumuntang daan yun. Hindi dito sa daan na sinasabi ng ating Panginoong Yesus. So, saan ba tayo pupunta? Dahil ba sinasabi ng majority? Ligas na kasi sa tao, no, na kapag kung saan yung marami na iyon ang sinusundan. Kagaya nga nung sineshare kagabi sa atin ni Pastor nung daw pumutok ang pinatubo. Lahat ng tao nagyayaya na pumunta ron sa eskwelahan, pumunta ron sa simbahan. So, nahuhudyok ka rin kasi halos lahat ng tao pumupunta ron. Naalala ko rin nung time na yon, nung kami, merong nagsabi, umalis na tayo. Pupunta tayo sa dahil mas may higit pang darating, sabi nung nagdaang tao. Basta naging pagi ka, lumalakad ka, kasama mo yung marami, hindi mo alam kung saan kayo pupunta.
Ganun ba? Ganun ba tayo mga kapatid? Yung sasama tayo sa majority dahil yun ang sinasabi? Yun ba yung tamang daan dahil majority na? Di ba? Kung majority yung pag-uusapan, nasama na sana sila nung panahon ni Noah. Di ba? Marami. Majority, walo lang yung naisakay eh. 8 souls lang, di ba? Kung majority, kasama ka na sana nung panahon ni Moses, na natumba sa ilang in the wilderness. Di ba mga kapatid? So hindi sa majority nakukuha yan, hindi sa majority na hindi sa padamihan, sabi nga, di ba? Kung marami sila na yung totoo. Hindi, ang totoo lang is the way, the truth, and the life. Praise God. So kagaya rin ng isa pa, sabi rin na nung pagtuturo ng ating kapatid yung human wisdom. Kung mo ba magaling magsalita yung tao, makukuha ka na sa pananalita niya. Kung mo ba yung organisasyon nila, maraming artista. Kung mo ba yung organisasyon nila, nandun yung mga politiko, nandun yung presidente, sila na yung tama. Hindi tayo pwedeng sumalig sa karunungan ng tao sapagkat hindi mo sa tao makikita ang buhay na walang hanggan, kundi sa Diyos lamang. He is the way, the truth, and the life, mga kapatid. Get? Praise God. Hindi po sa human wisdom, wag po tayong padadala dun sa tamis ng dila ng mga mangangaral, mga kapatid. Isa pa, kung mo ba, ibabase ba natin kung saan tayo pupunta dahil sa nararamdaman natin? Kung mo ba nararamdaman natin o feel natin yun ang tama, yun nasusundin natin? Hindi pwedeng sumunod sa pakiramdam ng tao, mga kapatid. Di ba? Madalas, yung pakiramdam mo nakala mo yung tama, yun ang mali pala. Sabi nga, there is a way, seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways. Mga kapatid, ways of death. Yung sinasabi rito, way, the truth, and the life. Isa lang. Amen. Ito, ways ito. Ibig sabihin, maraming daan dito, maraming nagsisipunta rito. Maliban dun sa isang daan na yon. Yung mga tumalikod, dito pumunta. Mga kapatid, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. Ang maganda rito, nakakagalak, praise God. Yung, tama ba? Importante na malaman, mga kapatid. Who is the way, the truth, and the life? Importante malaman yan. But more important is that you know how to get in the way. Alam mo nga yung daan. Hindi mo naman alam kung paano ka pupunta dun sa daan. Paano yung first step dun sa daan na yon para makamit mo yung buhay na walang hanggan. Marami sa mga mananampalataya ngayon, mga kapatid, nakikita lang nila yung daan. We see Jesus is the truth, is the way, the truth, and the life. But the question is, did they accept Jesus Christ in their heart? Yun ang tanong doon, mga kapatid. Praise God. Hindi memberan ito eh. Hindi memberan, mga kapatid. It's not a member. Kasi, kung member ka, okay, member. Sila, sabi nila member. Pag sinabi mo kasing member, part ka. Member ka, kasama ka. Pero actually, hindi ka part. Iba yung part, dun sa kasama ka lang. Kasi kapag party ka ng katawan ni Jesus, iba yung kasama ka lang ng katawan. Nakuha niyo, mga kapatid. Kasi itong damit na to, hindi ba ito part ng katawan? Ay, hindi ba ito kasama ng katawan? But this is not a part of our body. Kasama lang siya ng katawan. Pero hindi siya parte ng katawan. So, mas importanteng malaman kung paano ka makapunta dun sa daan. Hindi yung tama lang, titigil ka na nakita mo na yung daan na totohanan. Di ba, mga kapatid? Praise God. Sabi, I am the way, the truth, and the life. Siya rin yung I am the light of the world, di ba? Ang kapatid. Ang sumunod sa akin na hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Paano tayo makakalakad sa tamang daan kung wala sa atin ang ilaw? Sabi sa message ng ating kapatid. Basahin ko lang, mga kapatid, kasi maganda ito eh.
Sabi niya, pag nasa kadiliman kasi, nandun ka sa ano eh, sa darkness, ano, yung mga makasalanan, sabi niya, we are here, we are not here to condemn men for sinning. We are here to condemn the man on a higher level than that. We are here to condemn sin, not the sinner. Man does not lose his life because he is a sinner. He loses his life because he refused to accept his life. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang buhay, mga kapatid. Kaya nawawala sa kanya ito. Actually, sabi nung merong nag-share sa akin dati, sabi niya, actually, there is no such thing as darkness. Only the absence of the light, that's why there is darkness. Kung makikita natin yung center of solar system, nandyan yan, maliwanag yan. Nagkakaroon lang ng dilim pag tumalikod na yung earth dun sa araw. So, it's just the absence of the light. So, if Christ is absent in your life, definitely you are not in the light. For He is the only light, my friend. He is the real light. Praise God. Glory to God. Siya ang tamang daan. He is the way, the truth, and the light that will bring life, mga kapatid. Praise God. Glory to God. Isa pa yung sabi, kaya tayo pupunta sa Kanya dahil Jesus is the eternal foundation. He is the eternal foundation. Naalala ko pa nung first na papasok na sa eskwelahan yung aming panganay na anak. So pinag-usapang mabuti namin ni Sister Wife kung saan siya dadalhin school kasi karaniwan sinasabi natin to give him a strong foundation in her future or his future. Kasi yun ang magiging sandata niya o seguridad niya pagtanda niya. Yun ang magkakaroon ng seguridad na buhay kung magkakaroon siya ng magandang buhay o hindi. Pero kung titignan natin, ang tama nga palang dapat pag-usapan yung establish, yung pundasyon niya at relationship niya sa Diyos. Kasi lahat ng bagay susunod. O nga, bibuild mo siya ng strong foundation sa school. Baka mamaya, tumaas naman yung ano niya hindi ka naman nag-aaral dad. Ako nag-aaral. Parang ganun ba? Yung hihigit na siya sa iyo kasi yung binild mong foundation sa kanya kung paano siya matuto, kung paano siya magkaroon ng... Pero hindi. Kung sa Diyos mo siya, binigyan ng magandang pundasyon, everything will follows. Diba mga kapatid? Kung magandang relationship niya sa Diyos, una niyang inibig ang Diyos, lahat nasa kanya magiging maayos. Definitely, mag-aaral yan ng mabuti. That's right. Definitely, mamahalin ka niyan. Amen. Diba? Kasi muna mong tinuro, mahalin ng Diyos. Diba mga kapatid? Isang magandang halimbawa, diba? Yung pamilya na nakikita natin dito, makikita mo mga kapatid, how they solidly worship God. Makikita mo sa kanila yung hindi sa pagtataas, makikita mo sa kanila na sumusunod yung lahat, sumikilos sa kanila yung Diyos. Sabi nga sa patotoo, makikita mo na kumikilos sa kanila yung Diyos. Praise God. So, yung pundasyon talaga na dapat nandun ka sa inaapakan mong salita, the true rock, the chief cornerstone, our Lord Jesus Christ. Mga kapatid. Praise God. Marami kang ang pera, magandang ang seguridad mo sa buhay. Pero hindi mo dadalhin lahat ito pag dating ng araw. Baka nga yung pinakamamahal mong medyas hindi na ipasuot sa iyo Di ba? Hindi naman nakikita yan, wag na nating medyasan. Di ba? Ganun ba? So, wala tayong dadalhin dito mga kapatid. Praise God. Glory to God. Sa ialin tulad natin ang pundasyon sa gusali. Pasensya naman kasi palaging gusali kasi siguro dahil sa profession ko kaya Praise God. Kung mapapansin natin ang ngayon ng teknolohiya mga kapatid, ang mga marurunong gumagawa ng sarili nilang paraan kung paano mapa-easy ang ang pag-i-establish ng pundasyon sa isang building. Meron po silang na-inventong technology yung tinatawag na board pilings.
Marami pong sa hindi po nakakalam, i-explain ko lang po. Yung pong board filing, kung halimbawa dito sa Qatar, actually ginagamit na yan dito. Yung board filing, para hindi ka na mag-ukay ng malalim, ang gagawin mo ngayon, magbo-board ka for a certain depth na na in-establish ng designer. I-drill nila yon, parang barena siya, barena sa lupa. Pagkatapos, lalagyan nila yon ng steel, tapos bubuhusan nila. So, merong corresponding numbers, computation ng isang designer, kung ilang board pile ang i-drill in a specific building. Kumpara sa, depende sa load computations. So, hindi sila nagdidig down, ang ginagawa nila, i-board pile nilang ganon, para ma-reach nila yung exact foundation. So, yung building, tatayo lang, magdidepende lang siya dun sa board pile. Ganon ang technology ngayon, mga kapatid. So, di ba ganon din ang nakikita natin? Nagdidepende yung ibang mananampalataya dun sa board pile, dun sa mga preachers, nagdidepende sila dun, hindi dun sa exact foundation, kasi hindi naman talaga yung nakatungtong dun eh. Di ba mga kapatid? Ngayon, kung nababalitaan nyo, merong isang building dito na sinasabi nilang nag-tilt dahil failure yung board pile. Merong isang building, hindi ko lang ano yung place, specific place ano sa The Pearl, sabi ng ating mga kapatid. Ang reason kaya nag-tilt yun, posible, kasi yung mga board pile na yan, para sa inyong kalaman, 100% pong tinetest yan sa integrity, kung gaano siya katibay. Number 1. Tapos meron siyang tinatawag na stability. Stability test, integrity test, dynamic test, static test. Yung dynamic, yung papatungan siya ng maraming bato, pag hindi nag-penetrate, pasa. Yung integrity naman, para maalaman mo, dahil hindi mo siya nakita na binuhusan, ma-identify mo kung merong hindi nabuhusan doon sa parte ng pinaka-board file. Baka merong awang, merong cavity lang doon, tapos yung sa baba lang. So, putik lang pala yung nandun. So, marahil ganun ang nangyari doon, nag-fail yung test, or hindi nila 100% test, kaya yung isang board file, o ilang piraso ng board file, nag-penetrate. Kaya nag-tilt yung building. Ganun ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Kung tayo aasa sa mga pastor, base sa pinipreach nila, no? Ganun ang mangyayari sa atin. Magtitilt din tayo kasi hindi naman tayo yung actual na nakahapak dun sa foundation. We should dig down ourselves and establish ourselves in this rock. Mga kapatid, and in the revelation. Ganun kasi nangyayari. Nagdedepende na sila dun sa para mapa-easy, hindi na tayo maghukay kasi magbo-board file na lang tayo. Magdedepende sila ngayon dun sa ano. So, wag tayong magdepende kung mo sinabi ng isang pastor. Magdepende tayo dahil sinabi ng Diyos. Kasi ang pastor ginagamit ng Diyos kung paano tayo mapunta doon sa tamang daan, mga kapatid. He may lead us to the right way, but He never take us in eternal life. Hindi niya tayo maliligtas. Pwedeng ituro niya kung paano tayo mapunta sa tamang daan at maligtas, pero hindi siyang magliligtas sa atin. Kailangan tayo mismo yung naka-establish dun sa strong foundation, which is our Lord Jesus Christ. Praise God, glory to God. Praise God. So, don't be misled with the proclamation of pastors or preachers. Mas maganda kung ikaw mismo ang nakatungtong doon sa pundasyon, mga kapatid. Glory to God. Tandaan natin yung mga ito rin ang daladalang salita ng mga nandadaya. Ito rin, mga kapatid, walang iba kasi sabi nga hindi naman gagamit ang diablo hindi doon sa nasulat. Ito rin ang daladala nila. Ang kagandahan lang ng pundasyon natin, sabi niya, if possible, they will deceive the very elect. If possible. Hindi, nakatungtong tayo doon sa right foundation. It's impossible, mga kapatid. Praise God. Glory to God. Kung sasama ka doon sa umakay na bulag pala yung sinusundan mo, hindi kayo makakarating. Hindi nyo makikita yung tamang daan, mga kapatid. Praise God, glory to God. Next, He's the only eternal happiness and joy and peace. Dito marami, mga kapatid, ang nadaya. Kasi they don't know how to differentiate happiness with joy. Tandaan nyo, gumagamit po ng happiness ang kalaban.
Bibigyan ka ng happiness, hindi naman pala eternal happiness. Iba mga kapatid? Bibigyan ka ng mga bagay na magpapasaya sa'yo hanggang sa makalimutan mo na hindi pala yun ang hindi na pala siya ang nagbibigay. Makakalimutan mo na siya kasi hindi ka nangangailangan. Mga kapatid. So, we must establish ourselves on how to identify real happiness and eternal happiness and joy. Kasi substitutionary satisfaction na sabi nga ng ating kapatid, this is just a substitutionary satisfaction. God created man to thirst with God. Talagang ginawa niya na mauuhaw ang tao sa Diyos. Ngayon, kung yung kauuhawan na yon i-divert mo dun sa substitutionary, hindi dun sa eternal happiness, mamimislead ka. So, kailangan, pag meron ka nito, kilala mo rin kung sinong nagbigay nito. Meron akong ibabahaging istorya mga kapatid na nabasa ko, nagalak lang ako. No? Merong isang bata, magaling yung bata, wise, marunong siya. Ngayon, nakasama niya yung nanay niya na mamili. Habang namimili sila sa isang grocery store, may nakita siyang plastic pearl. Yung quintas, necklace siya na plastic pearl. Hindi siya totoo na perlas, ano? So, binili niya, nakita niya, $250. So, nagdalawang isip siya, baka hindi bibili ng nanay niya. Pero, lumapit siya, "Ma, pwede bang bili mo na sa akin to?" Sabi niya. "Ay, naku, mahal-mahal niyan, anak," sabi nung nanay. "Okay, sige, ganitong gawin natin. Maglilista ako ng mga bagay-bagay na gagawin mo sa bahay. Tapos, pagtrabahuhan mo yon." Sabi niya. Tapos, alam ko, tuwing birthday mo, nagbibigay ng $1 bill ang lola mo sa'yo. So, ibibigay mo rin sa akin yon. Sabi nung... So, may agreement sila. Pumayag yung bata kasi gustong-gusto niya yung necklace. So, binili nila yung necklace. Walang ginawa kapatid yung bata, kundi araw-araw niyang sinusuot yung necklace. Pero araw-araw niya rin pinagtatrabahuhan yung necklace na yon. Naghihirap siya, talagang nililinis niya yung kwarto niya. Until such time na mag-birthday siya, binigyan siya ng $100 hanggang na-pay out niya na yung necklace. So, kaya niya lang ubarin yung necklace na yon kung maliligo siya. Ngayon yung tatay niya, merong ugali yung tatay niya pag bago matulog, kinekwentuhan siya. Pagkatapos niyang kwentuhan, sabi niya, tinatanong niya, "Mahal mo ba ako, anak?" Sabi niya. "Oo naman tay, alam niyo na mahal ko kayo." "Ganun ba?" Sabi niya. "Pwede bang sa akin na yung kwintas?" Sabi niya. Sabi niya, No, daddy," sabi ng ganun bata. "Sa'yo na lang yung dal ko na binigay mo sa akin nung last birthday ko, yun na lang. Mas maganda yun," sabi niya. So, di niya binigay. "Okay. No, that's okay," sabi ng tatay niya. Tapos sinalikan niya. The other week, nagkwento na naman kasi yun ang routine nila eh. Kinuwentuhan niya na naman. Hanggang sa matapos yung kwento, sabi niya, "Mahal mo ba ako, anak?" Sabi niya. "Of course, daddy, I love you. You know I love you." Sabi niya. "Okay, can you give me your necklace?" Sabi niya. No, daddy," sabi na naman ng bata. "Sa inyo lang yung kabayo, yung binigay niyo nung ganito-ganito, mas maganda yon." So, no, that's okay, sabi na naman tatay niya. Tapos sinalikan. Nung the third week, nakasibangot yung batang gano'n. "Okay, daddy," sabi niya. "Here it is," sabi niya. Nung maibigay yung fake necklace, binigyan siya ng tatay niya ng totoong pearl necklace. Nakita niyo mga kapatid, God is waiting for you to give up something so that He will give you the real thing. God is waiting for you to give up what happiness, joy, these bad habits and activities you have before He will give you the real happiness. God is waiting for you to give up
your denominations, your creeds, your fake, yung mga hindi totoong pinipreach mo sa pulpito para ibigay sa yung totoong salita. That is the genuine and real word, mga kapatid. We need to give up something before God will give us the real and eternal happiness, joy that we need, mga kapatid. Praise God. So, happiness and joy. Peace naman tayo. When we are with Jesus, we have peace in us. Wala kang worries, mga kapatid. Ano sabi niya? Let not your hearts be troubled. Praise God. I will prepare a house for you. Praise God. To whom shall we go? Sabi nung kanta kanana, come to me who are heavy laden, and I will give you rest. He is only the real rest, peace we have. Glory to God. Glory to God. So, He is the only eternal happiness, joy, and peace. Panganim, mga kapatid, He is the only... Kaya nga pala, idagdag ko lang, mga kapatid, yung... kung ikaw ba, bibigyan ng 500 years to live, di ka ba magagalak? Pero kung bibigyan ka ng 20 years old, everlasting, lalo ka magagalak. Di ba? Yun ang joy, yun ang happiness. Di ba, mga kapatid? Wala ka ng worries, hindi ka na iiyak, hindi ka na magkakasakit. That is the eternal joy and happiness. Sabi nga, yung mga patotoo, yun ang magbibigay kagalakan. Hindi yung nakikita mo, ibinibigay sa'yo. Di ba? Kaya nga, kahit tumitingin na sa oras yung kailangan mo pa rin ibahagi dahil sa kagalakan mo. Diba? This is the real joy, mga kapatid. Praise God, glory to God. Number 6 is the only lasting achievement. Kahit lahat pa ng kayamanan, nasa iyo na. Kahit ikaw pa na yung presidente ng Pilipinas, sa one way or the other, at the end of the day, patatapos yung termino mo. Mga kapatid. Diba? Sabi nga if I am the way, the truth, and the life, sabi niya, if you are in the right way, this will lead you in a right direction. And this right direction, you will discover the truth. Upon discovering the truth, you will learn the value of eternal life. Yun talaga yung achievement natin, mga kapatid. Eternal life. Wag tayong padadala doon kung sikat na tayo, kung sayo si Manny Pacquiao. What happened to Manny Pacquiao last 2 fights? Di ba? This is not the eternal achievement we have. Our eternal achievement is to be with Him in paradise. Glory to God. Brothers and sisters. Last, He is the only translation. Praise God. Glory to God. Sabi nga ating kapatid kanina, body change. We are waiting for that body change. Sino makapagbibigay ng body change na ito at salubungin natin sa alapaap? Diba? It's only Jesus Christ, mga kapatid. He is the only translation. Glory to God. Sabi sa kwento ng ating kapatid dito, basahin ko lang, mga kapatid, Ganda eh. Actually, isinyer na ito yung magkakaroon si Brother Don. Sabi niya, yung nagbebenta ng insurance, sabi niya meron na raw insurance, meron na raw assurance yung ating kapatid. Oh, sabi ng sister wife, wala pa naman. I have blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste, glory divine. Hair of salvation. Diba? Purchase of God, born of Spirit, was in His blood. Sabi, okay. Sabi naman ni Billy, sabi niya, but Billy, sabi niya, that won't put you out here in the grave. Sabi niya, in the graveyard, sabi niya. I said, I know it, but it will not give me out. I am not worried about getting in there.
I am a bit interested in getting. So, tingnan mo kapatid, hindi naman, bakit ka magwo-worry getting in there? Meron namang body change and we go up there. Sabi niya, sometimes we are not, we just ignore undertaker. Sometimes we think uptaker. Hindi undertaker, uptaker. Praise God mga kapatid. So, He is the only translation. To whom shall we go? For He is the only way, the truth, and the life. He is the eternal foundation. He is the eternal happiness, joy, peace. He is the eternal lasting achievement. He is the only translation. Hayaan nyo sila yung tumalikod. Basta tayo, dito tayo sa salita mga kapatid. Praise God, doon lang po tayo dinala mga kapatid. Glory to God. Praise God, tunay nga nakakagalak. Pagpapatuloy natin ang kagalakan na yan. Lahat po tayo ay tumayo. Ialay natin ang ating mga puso at awitan natin ang ating Panginoon at let's read Psalms 66, 1 to 5. Make a joyful noise unto God, all ye lands. Sing forth the honor of His name. Make His praise glorious. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee. They shall sing to thy name, Selah. Come and see the work of God. He is terrible in His doing toward children of men. And let's praise the Lord. And that's all right. I feel the Spirit moving, and that's all right. I feel the Spirit moving, and that's all right. Oh, that's all right, all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. Oh, that's all right. I feel the Spirit moving, and that's all right. I feel the Spirit moving, and that's all right. I feel the Spirit moving, and that's all right. Oh, that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. Oh, that's my soul, Lord, in the power of the Holy Ghost. And so God, my soul, Lord, oh, Jesus is ever the same. And so God, my soul, Lord, we are more than we say. And so God, my soul, Lord, in the power of the Holy Ghost. And so God, my soul, Lord, in the power of the Holy Ghost.
the Holy Ghost in power that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost in power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. I'm moving so high. I'm moving so high. I'm moving so high. The rushing in the water. And I know. Hallelujah. Oh, praise you, God. Oh, glory. Oh, hallelujah, Almighty God. As you deserve our worship and adoration this morning, oh, we continue to offer this song unto you. Hallelujah.